Direct Nadia, good afternoon po. So, paano po nabutong concept na Ghost Project? Bakit ito po yung naisip yung this time ng gawin? Dahil po ba yung napapanood ngayon? At bakit po dinaan nyo sa comedy? Yes, napapanahon talaga yung Ghost Project. Pero maliban doon sa mga pangalan at saka mga instances na gano'n, kasi yung grupo po kasi nila dito, BGC Boys ang tawag eh. So, nakakatawa. Napapanahon po yung kwento kasi alam naman po ninyo na ang filmmaking ay sumasalamin sa totoong buhay. Pero ang gusto po natin ay hindi tayo malugmok sa karimlan kasi po madalas nakikita lang po natin yung pangit. So, alam ko po na sa paglantad ng isang pelikula na comedy ang atake, meron din tayong masusundot na mensahe na mapakikinggan din ng mga tao. Kasi sa totoo lang po, kung hukayin po natin kung saan po nagsisimula yung kultura ng ganitong problema, halimbawa sa korupsyon, nagsisimula po sa kultura eh. Hindi lang po sa mga public servants natin at sa government officials. Napapansin po ninyo, kapag halimbawa meron po tayong mga organisasyon, meron po tayong mga homeowners association, pasintabi na lang po doon sa mga ano, pero may mga asosasyon, kalimitan po talaga yung mga taong namumuno ay gusto pong magtagal sa posisyon at hindi na umalis sa posisyon. Na ibauna po natin sa kultura natin yung protraction na iyon. Na napapansin po namin, bunsod po nung pagkakaroon po ng ganong klaseng kultura, unti-unting nagde-develop, doon nagfe-fester yung mga ganong klaseng problema hanggang sa mag-metastasize na siya o lumaki na mismo yung problema. So, sa pagtalakay namin ng tema na ito, sa paraan ng komedya, maaring masundot namin sa mga masang Pilipino din na kausap namin na kailangan matuto na tayong tumingin din sa kultura natin. Hindi naihihiwalay yung paglilinis ng ating bahay at silid sa paglilinis ng ating bayan. So kung gusto nating linisin ang ating bayan, kailangan munang magsimula sa sarili nating pamamahay. So ayusin natin ang ating mga bahay. Kasi sa kultura ng Japan, pasensya na po kayo. Dahil Nihonga daisuki. Daisuki. Tottemo daisuki. Nakikita po namin sa kultura ng mga Hapon, sa murang edad pa lang po, bata pa lang po sila, ang una pong tinuturo sa kanila ay magandang asal. Kaya po pag tumanda po sila, hindi nila matanggal sa sistema nila dahil tinuro sa kanila nung bata pa sila. Nagkakaroon po sila ng grado para sa mabuting asal. Pagkatapos po kapag nagbe-break po sila ng recess, kailangan po nilang maglinis ng kwarto ng silid-aralan. Kailangan nilang magsipilyo at maglinis ng silid-aralan. Kung kaya, yung bata pa lang, kapag nagtapon sila sa loob ng silid-aralan, alam nila na sila rin ang pupulot nun. Kaya hindi nila ginagawa yun. Kaya para sa akin, hindi na masisimulan yun sa kabataan, kaya napaka-importante din po ng edukasyon. Pero para sa aming mga filmmakers, gusto po namin ipakita na sa simpleng microcosm ng ginagawa natin, sa simpleng mga buhay natin, maaaring magsimula ang pagbabago. Huwag na nating hintayin yung mga malalaking bagay magbago. Kadalasan, minsan, pinapaikot-ikot din tayo ng mga malalaking bagay. Doon tayo magsimula sa kaya nating kontrolin ang sarili nating mga buhay. Yun po ang mensahe po ng pelikula po namin sa Kalaunan, mararamdaman po ninyo. Nakakaiyak po yung mangyayaring kwento sa dulo. At gusto po namin din seryosohin ninyo yung papel po na gagampanan ni James Macasero. Kaya po ilalantad po namin, James Macasero na po ang gagamitin niya pong pangalan dito at hindi na po yung Moy Moy Palaboy. Dahil dito, hindi na po siya palaboy. Ano na po siya? Nepo baby. Hindi po. Hindi, yun po. Thank you sa tanong, Romel. Thank you, Direk. Another po.
Direct, paano na po yung cast na? Ay, may say din po ba dyan si Engineer? At Engineer, bakit po kayo naging co-producer? Magkaibigan po ba kayo ni Sir Direct Nigel? Ayan. Paano po kayo na? At mahilig din po ba kayo sa movies? Updated sa movies. Medyo rin po ako, updated din po ako sa mga pelikula na ginagawa ng ating mga director, ng ating mga producer. So, sumusuporta po ako sa kulturang Pilipino na pelikula para po makatulong din po tayo sa mga artist natin, sa mga pamilya at sa mga taong nagtatrabaho dito sa industriya nito. So, naipakilala po ako ni James Masakero as a Moy Moy director po. Bilang Makasero. Makasero. Massacre. Massacre. Masakero po. Sorry. So, ang intention ko lang po dito, natuwa po ako doon sa proyekto, kaya po naka-interest po ako na sumuporta po sa proyekto. Thank you po, Engineer. Sa buong cast naman po, ayan. May reaction din po ba kayo sa mga may ghost project? Galit din ba kayo sa mga politicians na involved? Ayun, iba, napapamura. Kayo po, anong reaction nyo? Yung buong cast? Basta ako wala kasi baka pabash na naman ako. Hindi ko nakakita ako sa ilong ko. Ako na nga tong pambansang ilong, nababash na nga ako. Pag ako nag-comment pa talaga dyan, dahil may bago na naman talaga tayo dahil. O kanya engagement ko, mataas na. Ang fascinating dito, damay-damay dito magmula kasi syempre, alam naman natin lahat kaibigan ko, pinakamamahal ko mga kaibigan, si RC Munoz po, pinagsasama-sama niyo po tatlong kaibigan ko sa isang litrato. Si RC, si Sanya at si Ines. Sasabihin ko po sa inyo, napakabuti po ng kalooban ng mga taong ito. Iko-quote ko na rin po ang sinabi ng kapatid ko sa industriya, tinatarato kong kapatid sa industriya. Kapatid ko actually, hindi lang sa industriya, kapatid ko in many other forms. Si RC Munoz, parati niya sinasabi, huwag nyo nga pakialaman yung mukha ko, pakialaman nyo yung mukha nyo. Ako yan. So, direct, sinasabi nyo na magkakamukha na si Ines, si RC, at saka si Sanya. Ikaw, anong tingin mo? Magaganda naman in fairness. Gusto nila mas lalong gumanda. Ako po, tanggap na tanggap ko. Sabihin na magkakamukha kami, tanggap ko talaga. Napakaganda ng mga inigal tulad nyo sa akin. Maganda bata, Sanya maganda bata, RC lalong maganda bata. Why not? Maganda ka rin naman talaga. Serious lang naman po ako. Kaya, nung sinabing kamukha ko sila, tanggap agad. Diba? Acceptance. Mga pambansang ilong ng Direct, pwede ba kayo gumawa ng movie na silang tatlong bida? Alam mo, magandang idea yan. Nose Project. Nose Project! Thank you po. Bakit kaya krimen ang magpagawa ng ilong? Ano? Sabi ko nga, ano na to? Ano ba? Flood control, te? Ilong flood control? Ang taas ng ano eh, views eh. 3.5 views. Flood control talaga, ilong ko talaga. Thank you po, Direct Ines at Sanya. Huwag niyo sumagot yung iba, baka hindi lang sumagot. Okay na si Ines, pwede nang paglaruan. Charos. At si John, may tatanong. Si Ines. Hi, James.